Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Chris. Taong 2003. Bayan ng San Juan. Sa mundong ibabaw, may mga tao talagang mapagsamantala sa pera at kapangyarihan. Ang ilan pa sa kanila ay gumagamit ng mga pampaswerte. Nagbabaka sakaling makamit ang inaasam na ginhawa sa buhay. Ngunit paano kung ang pinaniniwalaan mong swerte ay siya ring magdadala ng kamalasan sa buhay mo? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pangangalaga sa bagay na ito? O mananatili kang bulag para sa kayamanan na kasalukuyan mong tinatamasa? Tanghaling tapat na mga sandaling yun. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pagtatabas ng damo si Chris. Kailangan nito ng pera upang maipagamot ang kapatid na si Moymoy. May sakit ito sa puso at wala itong sapat na pera para madala ang bata sa ospital. 15 anyos lamang si Chris nang mamatay ang mga magulang dahil sa isang aksidente sa pabrika. Tanging ang lola Inday na lamang niya ang nag-aruga sa kanilang dalawa. Ngunit makalipas pa ang ilang mga taon, pumanaw na rin ito dala ng katandaan. Sa kabila ng mga pinagdaanan sa murang edad, kinaya ni Chris na makapagtapos ng pag-aaral hanggang high school. Alinsunod na rin sa kagustuhan ni Lola Inday bago ito tuluyang mawala sa mundo. Buong akala ng binata, magiging madali na ang kanilang buhay dahil nakatapos na ito. Ngunit naging mailap sa kanya ang oportunidad upang magkaroon ng maayos na trabaho na maaari sanang tumustos sa pangangailangan nilang magkapatid. Mabuti na lamang, may kaklase itong nagrekomenda ng trabaho sa isang mansyon. Pag-aayos lamang ng hardin ang kailangan niyang gawin. Mataas din kahit papano ang pasahod, kaya tinanggap niya kagad. "O Chris, uminom ka muna ng malamig na tubig." Maraming salamat po, Mang Tomas." Kinuha ni Chris ang baso ng tubig na inaabot ni Mang Tomas sa kanya at kagad itong ininom. Si Mang Tomas ay katiwala sa mansyon ni Don Fernando. Matagal na itong nagtatrabaho doon, kaya hindi na rin iba ang turing sa kanya ni Don Fernando. "Maya-maya pala, iho, sumama ka sa akin. Gusto ka raw kausapin ni Don Fernando." Wika ni Mang Tomas. Sige ho. Tatapusin ko lang po itong tinatabas ko. Nasan po ba ngayon si Don Fernando?" Tanong ng binata. "Puntahan mo na lamang siya sa may kwarto kung saan nakalagay yung mga koleksyon niya ng mga banga. Naroon lang siya, nagpapahinga." Tugon ng matanda. Kagaya ng sinabi ni Chris, mabilis nitong tinapos ang gawain at kagad na pinuntahan ang naghihintay na amo. Naabutan nitong nakaupo si Don Fernando sa magarang upuan habang hawak-hawak ang tungkod. Ngumiti kagad sa kanya ang Don at niyaya siyang maupo sa tabi. "Oh, ikaw ba si Chris? Tama ba?" Tanong ni Don Fernando. Tumango si Chris bilang sagot dito.
Kamusta ka naman sa trabaho mo? Tanong ng Don. Ayos naman po, Don Fernando. Natapos ko na po yung pinapatabasan ni Mang Tomas sa akin bago po ako magpunta dito. Tugon ni Chris. Pumalakpak naman ng hindi kalakasan ang Don. Aba, magaling. Mabilis ka palang magtrabaho. Yan ang gusto ko. Muling wika ni Don Fernando. Napangiti naman si Chris sa sinabi nito. Hindi ito sanay na pinupuri. Kaya nakaramdam siya ng hiya dahilan upang mapatungo ito. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko, Don Fernando. Siya nga naman. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Oo nga pala. Nalimutan ko na kagad. Ipapalinis ko lang sana sa'yo itong mga koleksyon ko ng banga. Medyo maalikabok na kahit bukas mo nalinisin. Hindi naman kita minamadali. Wika ni Don Fernando. Sabay turo sa mga nakahilerang banga sa gilid ng kwarto. Sige po. Bukas ko na lang po sisimulan yung paglilinis ha. Tutulungan ko po muna si Mang Tomas sa pag-akot ng mga tinabas na damo sa hardin. Wika ni Chris. O sige. Maaari ka nang bumalik kay Tomas. Tugon ni Don Fernando. Nakangiting umali sa silid ang binata. Masaya ito dahil napuri siya ni Don Fernando. Napatunayan niyang mabait naman pala ito. Hindi kagaya ng naririnig niya sa ibang tao patungkol dito. Si Fernando Manuel, o mas kilala bilang Don Fernando, isa sa pinakamayaman sa bayan ng San Juan. Bukod sa mansyon ay meron din itong mga lupain at negosyo sa mga kalapit na bayan. Sa kabila ng yaman nito at kapangyarihan, hindi nito maitatago ang trahedyang nangyari sa pamilya. 20 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento ni Mang Tomas kay Chris, namatay ang asawa at 2 anak ni Don Fernando sa isang sunog. Barong-barong pa ang dating tahanan at hindi pa mayaman. Nang mapagbintangan ng pamilya ng Don ng mga aswang. Sa takot ng mga tao na mga panahong yun, sinunog nila ang tirahan ng mga ito. Nakulong naman ang may sala. Ngunit hindi na may babalik pa ang buhay ng mga nawala. Simula noon, naging mailap si Don Fernando sa mga tao. Tanging ang kaibigan nitong si Ramon ang pinagkakatiwalaan. Ilang buwan itong hindi nagpakita sa mga tao sa San Juan. Hanggang sa isang araw, usap-usapan ang biglaang pagyaman ni Don Fernando. Iba't iba ang naging opinyon ng mga mamamayan ng San Juan patungkol dito. May mga nagsasabi na sindikato daw ito. Meron pang nanalo ito sa loto. At ang pinakamalala, nakahukay ito ng sako ng ginto. Sa kabila ng mga haka-haka ay walang sino man ang nakakaalam kung bakit nga ba ito bigla na lang yumaman. Kinabukasan, maagang pumasok si Chris upang linisin ang mga banga. Base sa itsura ng mga ito, mukhang mamahalin at antigo. May mga komplikadong disenyong nakaukit doon. Gusto ang pag-iingat ni Chris sa paghawak sa mga banga. Natatakot itong makabasag dahil alam ng binata na hindi niya kayang bayaran ang halaga nun.
Sa kalagitnaan ng paglilinis ay dumating si Mang Tomas. "O Chris, kumusta ka naman dito?" Tanong na matanda. "Ayos naman ho. Kaso, 3 ba nga pa lang po yung nalilinis ko eh. Mabigat po pala yung mga to." Tugon ni Chris. Sabay punas sa tumutulong pawis sa noo. "Ganun ba? O sige, maglinis ka na lang dyan." Muling wika ni Mang Tomas. Napansin ng binata na patingin-tingin si Mang Tomas sa silid. Tila may hinahanap na tao o bagay sa loob. Kaya naman nagpasya ang binatang tanungin ito. Mang Tomas, may hinahanap po ba kayo? Baka po makatulong ako." Wika ni Chris. Napatigil naman sa pagkilos si Mang Tomas. Saka tinapik sa balikat ang binata. Wala naman. Binibilang ko lang kung ilan pang banga ang lilinisin mo. Mukhang marami pa kaya hindi na muna kita aabalahin ha. Mauna na muna ako. May ipinapabili pa si Don Fernando sa may bayan. Pagkatapos mo dyan magmerienda ka na. Magsabi ka lang kina Manang Sita sa kusina. Wika ni Mang Tomas. Sige po. Maraming salamat ha. Ingat po kayo, Mang Tomas. Tugon ng binata. Mabilis na nilisan ni Mang Tomas ang silid. Ipinagpatuloy naman ni Chris ang paglilinis ng mga banga. 1 oras din ang lumipas ay natapos na ng binata ang gawain. Wala na ang mga alikabok na kanina'y nakabalot sa mga banga. Makikita ang ngiti ni Chris. Iniisip na kagad na mapupuri siya ni Don Fernando. Ngunit sa kalagitnaan ng pangangarap nito ng gising, bigla itong nagulat sa paggalaw ng banga sa dulong parte ng silid. Ano yun? Wika ni Chris. Hinubad nito ang suot na tsinelas at saka dahan-dahang nilapitan ang banga. Balak sana ng binatang ibato ang tsinelas kung sakaling may nakakatakot na hayop katulad ng ahas na bumulaga sa kanya. Unti-unti nitong sinilip ang banga. Mas lalo itong nagulantang nang makitang walang laman ng banga. Hala ka, siguro nagalaw ko lang to kanina. Wika ni Chris. Pilit na hinahanap ng binata sa silid kung anumang hayop na dahilan kung bakit gumalaw ang banga. Napakabigat nun. Kaya imposibleng hangin lamang ang rason. Ngunit sa paghahanap nito, wala siyang nakitang kahit ano. Wala ni isang bakas na may hayop na nakapasok ng silid. Napakamot na lamang sa ulo niya ang binata. Naroon pa din ang pagtataka sa isipan. Hindi kaya gutom lang ako, no? Kung ano-ano na yung nakikita ko Wika ni Chris sa sarili. Nagmamadaling umalis ang binata sa silid. Saka dumiretso sa kusina upang magmerienda kagaya ng bili ni Mang Tomas sa kanya. Nadatnan nitong nagluluto si Manang Sita ng kakanin. "Oh, Chris, nandiyan ka na pala. Ibiniling ka sa akin ni Tomas. Uminom ka muna ng buko juice. Niluluto ko pa itong sinukmani." Wika ni Manang Sita. "Aba, masarap po yan Tugon ni Chris. Maupo ka muna dyan. Maya-maya ay narito na rin si Tomas. Kumusta naman pala ang paglilinis mo sa silid na yon? Maayos naman po, Manang Sita. Oo nga po pala,
Matanong ko lang, may alagang pusa ba o aso si Don Fernando? Kanina po kasi, habang naglilinis ako, parang may nakita ako eh. Gumalaw po kasi bigla yung banga. Natawa naman si Manang Sita sa sinabi nito. Ah, baka si Brownie ang nakita mo. Brownie po? Oo, si Brownie yon. Ang paboritong alaga ni Don Fernando. Mahilig yun magtago sa kung saan-saan. Pasensya ka na't nagulat ka niya ha. Mabait naman yon. Wika ni Manang Sita. Nawala ang pangamba ni Grace sa sinabi nito. Hindi naman pala ahas ang gumalaw sa banga kanina. May pagtataka man dahil hindi niya ito nakitang lumabas ng silid. Isinantabi ng binata ang katanungan sa isipan. Nakita niyang nilabas na ni Manang Sita ang nilutong sinukmani. Oh Chris, kumain ka na. Mukhang kanina ka pa nagugutom dyan eh. Wika ni Manang Sita. Sige po, maraming salamat po Manang Sita. Tugon ni Chris. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang estado ng trabaho ni Chris sa mansyon. Madalas itong kinakausap ni Don Fernando kaya napalagay na ang kalooban sa amo. Chris, Tomas, may darating akong mga bisita sa ikalawa. Gusto ko sanang siguraduhin yung maganda at malinis ang mansyon. Wika ni Don Fernando. Mga bigatin ho siguro ang mga bisita ninyo, Dono. Tugon ni Tomas. Mga negosyante rin po ba sila? Tanong ni Chris. Tumawa naman si Don Fernando. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa. Hindi. Wala naman akong kaibigan sa mga kasosyo ko. Ilang beses na din akong trinaydor na mga itinuring kong kaibigan. Kaya kung mapapansin ninyo, iilang tao lang ang pinagkakatiwalaan ko. Wika ni Don Fernando. Napatango si Mang Tomas bilang pagsang-ayon sa sinabi ng amo. Kung sa bagay, mahirap nga ho talagang magtiwala sa panahon ngayon. Wika ni Chris. Oo, kaya kayong dalawa, Chris at Tomas ang pinagkakatiwalaan ko. Maghanda para sa ikalawa. Galingan nyo. Alam kong hindi nyo ko bibiguin. Oo naman ho, Don Fernando. Makakaasa po kayo sa amin ni Chris. O sige. Kayo na ang bahala ha. Mauna na ako sa inyo at pupuntahan ko pa si Brownie. Muling wika ni Don Fernando. Umalis ng silidang amo. Napatingin si Chris kay Mang Tomas na inaayos ang mga bulaklak sa florera. Mang Tomas, yung alaga po ni Don Fernando na si Brownie, matagal niya na po bang alaga yon? Tanong ni Chris. Aba oo, nauna pa sa akin yon. Dumating ako dito sa mansyon eh nandito na yun eh. Talaga po? Oo, mahaba yata talaga ang buhay ni Brownie. Mahal na mahal yun ni Don Fernando. Kaya sobrang pag-aalaga. Araw-araw niya yung binibisita. Walang mintes. Saan ho ba nakatira si Brownie? Sa basement, iho. Sa basement nitong mansyon.
Tugon ni Mang Tomas. Isang senaryo ang biglang pumasok sa isip ni Chris. Ito ang nangyaring paggalaw ng banga noong nakaraang naglilinis siya. Sa basement po? Nakakulong po ba siya doon? Kasi noong isang araw po nung naglilinis ako, parang may pumasok po sa banga kaya gumalaw eh. Nasabi ko na po yun kay Manang Sita. Ang sabi naman po niya sa akin, baka si Brownie daw po yun. Wika ni Chris. Makikita ang pagkagulat sa mukha ni Mang Tomas sa ikwento ng kaharap. Nilapitan nito ang binata at saka bumulong. Nakita mo si Brownie? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tanong ni Mang Tomas. Hindi ko siya literal na nakita. Dahil nung sumili po ako sa banga, wala namang laman eh. Hinala lang po yun ni Manang Sita na si Brownie ang nakita ko. Tugon ni Chris. Napabuntong hininga si Mang Tomas na lalong ikinagulo ng isipan ng binata. Ganun ba? Akala ko naman nakita mo. Kung nakita mo kasi si Brownie, ibig sabihin nakatakas siya mula sa basement. Mapapagalitan ako ni Don Fernando kung sakali. Kaya kinabahan kagad ako sa sinabi mo kanina. Ito talagang si Sita kung ano-anong sinasabi sa'yo. Huwag kang maniniwala doon ha. Nagbibiro lang yon. Wika ni Mang Tomas. Kaya po pala ganun po yung reaksyon nyo, no? Ano ba yan si Manang Sita? Paniwalang paniwala pa naman ako sa kwento niya. Tugon ni Chris. Oo, kaya pasensya na ha. Kinabahan ka yata sa tanong kong yun eh. Wala ho yun, Mang Tomas. Wika ni Chris. Tinapik ni Mang Tomas ang balikat ng binata. Saka muling bumulong na siyang dahilan kung bakit bahagyang tumindig ang balahibo ni Chris. Pero seryosong usapan ha. Wag na wag kang pupunta ng basement kung gusto mo pang mabuhay. Banta ni Mang Tomas. Napalunok na lamang ng laway si Chris sa mga narinig. Kagad na umalis si Mang Tomas para magpunta ng kusina. Samantalang naiwang nakatulala ang binata habang pinag-iisipang mabuti ang sinabi sa kanya. Bakit? Parang nakakatakot yung sinabi ni Mang Tomas sa akin. Bakit parang ikakamatay ko kapag nakita ko si Brownie? Tanong ni Chris sa sarili. Hindi talaga mawala sa isip ng binata ang sinabi ni Mang Tomas. Kaya para linawin ang kung anumang ideyang nagbabadyang mabuo sa isipan, sinundan ni Chris si Mang Tomas sa kusina. Nang makarating na siya sa kusina, wala ni isang taong nadatnan doon. Kahit si Manang Sita ay wala rin. Malaki ang kusina ng mansyon. May 3 pinto ang silid. Ang isa ay papunta sa imbakan ng pagkain. Ang isa naman ay papunta sa sala at ang isa naman daan papunta sa likod na bahagi ng mansyon. Aalis na sana si Chris sa kusina nang may mga tinig siyang narinig na nagmumula sa labas ng silid. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa pinto. Sumilip ng bahagya. Nakita niya si Mang Tomas at Manang Sita na nag-uusap. Alam ni Chris na masamang makinig sa usapan ng iba. Ngunit hindi niya na yon inalala pa. Ito namang si Tomas. Biro lang naman talaga yung sinabi ko kay Chris. Bakit ba galit na galit ka? Tanong ni Manang Sita. Sita,
Mas makabubuti kay Chris kung wala siyang malalaman na impormasyon patungkol kay Brownie. Tugon ni Mang Tomas. Wala naman akong sinabi na ikakapahamak niya. At isa pa, kahit nga si Don Fernando, nabanggit ang pangalan ni Brownie. Lumabas ako ng kusina kanina. Huwag mong itanggi. Narinig ko. Oo na, wala naman ako magagawa eh. Basta sa susunod, pigilan mo yung kadaldalan mo kapag kausap si Chris. Mukhang hindi rin naman naghihinala yung batang yon. Ay, grabe ka naman sa akin, Tomas. Hindi naman ako ganong kadaldal, no? Pinapaalalahanan lang naman kita. Baka mamaya masabi mo pang hindi aso si Brownie. Wika ni Mang Tomas. Napakunot ang noo ni Chris sa narinig. Ngunit nanatili pa rin ang pakikinig sa dalawa. Aba, yun ang hindi ko gagawin, no? Wika ni Manang Sita. Mabuti naman. At mayayari tayo kay Don Fernando. Alam mo naman kung ano ang pinagdaanan ng Don at ng alaga niya. Hindi niya gugustuhin na mangyari ulit yon. Oo naman. Alam ko naman yon. Hayaan mo at hindi na ako magbabanggit kay Chris. Wika ni Manang Sita. Hanggang doon na lamang ang narinig ng binata dahil nakita nitong humakbang na papunta sa kusina ang dalawa. Dali-dali itong umalis at nagpunta ng sala. Ayon sa narinig niya mula kina Mang Tomas at Manang Sita, hindi talaga aso ang alaga ni Don Fernando. Ang buong akala ni Chris, aso ito dahil ang pangalan ay Brownie, na karaniwang ginagamit bilang pangalan ng alagang aso. Ano ba talaga si Brownie? Naku po, hindi kaya si Brownie? Wika ni Chris sa sarili, habang napapakamot na lamang sa ulo sa mga nabubungong ideya sa isipan. Nang dahil sa narinig kanina, lumakas ang paniniwala ni Chris na ahas nga si Brownie. Kaya ito ay pirming nakakulong sa basement at kaya gano'n na lamang ang reaksyon ni Mang Tomas noong inakala nitong nakita niya si Brownie. Napatango si Chris sa kawalan na tila kumbinsido sa mga naiisip niya. Muli itong bumalik sa paglilinis ng sala para sa mga darating na bisita ni Don Fernando sa Makalawa. Hanggang sa dumating na ang araw na pinaghahandaan nila Don Fernando. Sabay-sabay na pumasok sa sala ang ilang tao na pamilyar kay Chris. Kagad itong dinaluhan ng Don at saka inayang mananghalian muna. Kita ang pagkamangha sa mukha ni Chris na mga oras na yun. Sapagkat kasama sa mga bisita ng Don ay ang isa sa kilalang artista na nooy. Napapanood lamang sa telebisyon. Itago na lang natin ito sa pangalang Ana. Maganda ito at may malapor sila ng kutis. Mukha naman itong mabait at hindi suplada. Hindi katulad ng kumakalat na chismis na ito ay maldita. Ang gandang babaeng talaga niyang si Ana. Hindi na ako magtataka kung bakit sikat na sikat yan at maraming pelikula. Wika ni Manang Sita. Napalingon si Chris kay Manang Sita na ngayon. Nakatitig kay Ana habang kumakain sa lamesa. Oo nga po Talaga po palang maganda siya sa personal, no? Saka kaibigan pala siya ni Don Fernando. Ang galing. Wika ni Chris. Aba oo, maraming kaibigang sikat si Don Fernando.
Pero iilan lamang ang dinadala niya rito. Iyong mapagkakatiwalaan lang. Tugon ni Manang Sita. Ay talaga po. Hindi ko po alam na bigatin po pala talaga si Don Fernando no? Wika ni Chris. Sinabi mo pa. Ganyan nga siguro talaga kapag mayaman no? Kaya ikaw Chris, palagi mong tularan si Don Fernando. Balang araw po, magiging katulad din ako ni Don Fernando. Manang Sita, pipilitin ko po para na rin po sa kapatid ko. Ay oo nga pala. Nasabi ko pala kay Don Fernando na may kapatid kang maliit pa. Kaya ang bilin niya sa akin. Sabihin ko raw sa'yo na dalhin mo dito yung kapatid mo. Nabanggit ko rin kasi na may sakit sa puso. Kaya gusto sana ng Don na ipagamot para hindi ka na mag-alala. Wika ni Manang Sita. Nanlaki ang mga mata ni Chris sa ibinalita ni Manang Sita sa kanya. Tunay ngang mabait ang Don sa lahat na mapagkakatiwalaan ito. Sa mga nagdaang araw at buwan ng paninilbihan ni Chris sa mansyon, napatunayan nito ang sipag at katapatan niya sa amo. Lubos na natutuwa sa kanya si Don Fernando kaya noong nalaman nito ang kinakaharap na suliranin ng binata, hindi ito nag-atubiling tulungan ito. Gawain talaga ng Don na tumulong sa mga bata. Nagbibigay pa nga ito ng donasyon sa mga bahay ampunan at mga batang nakikita niyang pagala-gala sa kalye. Dahil sa tuwa, napasigaw pa si Chris na siyang ikinaagaw ng atensyon ng lahat sa hapagkainan. Tinawag ni Don Fernando ang binata. Ipinakilala sa mga kasamahan. Nakipagkamay pa ito sa iniidolo niyang si Ana ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. Napabitaw si Chris sa pagkakahawak sa kamay ng babae. Ano yun? Tanong ni Chris. May nakita itong mahabang buntot sa ilalim ng lamesa. Kagad naman siyang hinila ni Mang Tomas at dinala sa may kusina. Chris, dumito ka nga muna. Wika ni Mang Tomas. Nagpupumiglas ang binata sa pagkakahawak nito sa kanya. Mang Tomas, bitawan niyo ako. May nakita akong buntot sa ilalim ng mesa. Baka po kung ano yun. Wika ni Chris. Chris, maaari bang kumalma ka muna? Kung ano man ang nakita mo sa ilalim ng mesa, kalimutan mo na yon. Tugon ni Mang Tomas. Natigilan ang binata sa sinabi ng matanda sa harapan niya. Kalimutan? Bakit ko kakalimutan ang nakita ko? Baka humasaktan si Ana ng kung ano mang nasa ilalim ng mesa. Kailangan nating iligtas sa mga bisita ni Don Fernando. Walang ililigtas, Chris. Tumahimik ka dyan. Kapag hindi ka pa huminto sa kahibangan na yan, mapipilitan akong dalhin ka sa basement ng mansyon. Ano? Bakit niyo ko dadalhin doon Wala naman po akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman pong tumulong. Bakit po ganyan kayo sa akin? Wika ni Chris. Napahawak na lamang si Tomas sa muka. Makikita ang pagkairita nito sa binata. Tila naubusan na ito ng pasensya sa kanya. Basta, makinig ka na lang sa akin, Chris. Mas makakabuti kung hindi ka makikialam sa mga plano ng Don. Wika ni Mang Tomas. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Chris ng mga oras na yon. Hindi na nito napigilan ang sarili.
Sumigaw ito ng malakas. Si Brownie. Si Brownie po ba yung nasa ilalim ng mesa? Tanong ni Chris. Natigilan si Mang Tomas sa narinig. Baka sa mukha nito ang kaba at takot sa sinabi ng binata. Ngayong alam na ni Chris na si Brownie ang nasa ilalim ng mesa, wala na itong magagawa pa. Pasensya ka na, Chris. Trabaho lang. Wika ni Mang Tomas. Sabay suntok sa sikmura ng binata na siya namang ikinatumba nito. Matapos yon, naganap ng paraan si Mang Tomas upang itali ito gamit ang lubid. Nanghina si Chris sa ginawang pagsuntok sa tiyan niya, kaya hindi na ito makapalag sa balak ni Mang Tomas sa kanya. Patagong dilala ni Tomas si Chris sa basement ng mansyon. Nang makarating na sila doon, itinali ni Mang Tomas si Chris sa isang haligi na gawa sa kahoy. Kung nanahimik ka na lang sana, di wala ka sana rito ngayon. Sayang ka, Chris. Gustong gusto ka pa naman ni Don Fernando. Pero hindi ang isang kagaya mo ang sisira sa mga plano ng Don. Wika ni Mang Tomas. Hirap man ay pinilit pa ring magsalita ng binata. Anong plano ba ang sinasabi mo? Tanong ni Chris. Total, hindi ka na rin naman makakalabas ng buhay dito. Mas mabuting sabihin ko na sa'yo ang lahat. Plano ng Don na. Natigil sa pagsasalita si Mang Tomas. Napatayin ka dahil masyado kang pabida. Wika ng isang tinig. Napalingon si Mang Tomas at Chris sa nagsalita. Si Don Fernando na ngayon nasa harapan na nila. Kasunod nito ang isang kakaibang nilalang na nagpatindig sa balahibo ni Chris. Ang nilalang na ito, may itsura na pinaghalong kambing at aso. May mahaba at matulis na buntot na maihahalin tulad sa latigo. Malapad din ang tenga nito na kasing lapad ng kamay ng isang tao. At ang higit pang nakakapangilabot dito ay ang talampakan nitong nakapatalikod. Anong hayop po yan? Tanong ni Chris. Ipinapakilala ko nga pala sa'yo ang paborito kong alaga na sigbin na si Brownie. Tugon ni Don Fernando. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Chris. Ang inaakala niyang simpleng hayop lamang na alaga ng Don ay hindi pala ordinaryo. Isa itong sigbin. Nakakatakot na nilalang na kayang kumuha ng buhay ng isang tao sa isang iglap lang. Lumapit sa kanya si Brownie. Napapikit na lamang si Chris sa kanyang sitwasyon. Oh Brownie, mamaya mo pa kakainin yan. Wika ni Don Fernando. Lumayo si Brownie kay Chris at nagpunta sa banga na malapit sa kanya. Puno ang basement ng maraming banga na nagsisilbing sisidlan nito. Marami din ang uling na nagkalat sa paligid. Ang buong akala ko, mabait po kayo. Mabait ka, Don Fernando. Paano mo nagagawa ang mga ganitong bagay? Wika ni Chris.
Tumawa lamang si Don Fernando sa tanong ng binata. Samantalang nanatiling walang imik si Mang Tomas sa isang tabi. Sanay na ito sa mga ganong ganap at hindi na yun bago sa kanya bilang matagal ng katiwala ng Don at bantay ng Sigbin. Mabait. Mayamang kamo. Sa mga pinagdaanan ko, hindi ko nagugustuhing maging mabait sa kapwa ko. Pinatay ang mag-iina ko. Pinagkaitang kami na magkaroon ng isang buong pamilya. Ngayong nasa akin na ang swerte. Ang Sigbin na nagbibigay ng yaman sa akin. Isang kahilingan. Kapalit ng isang kagaya mong lapastagan. Tingin mo, hahayaan kong mawala pa sa akin ang pinakabuenas na bagay sa mundong ito? Hindi. Hindi kailanman. Tugon ni Don Fernando. Kita sa mukha ng Don ang matinding galit na pinipigilan. Mula sa pagiging mabait na amo, tila nagbago ang tingin ni Chris sa lalaki. Hindi na ito ang Don Fernando na nakilala niya. Bagkus ito ang Don Fernando na kinasusuklaman niya. Chris, kung nakinig ka lang sa akin kanina, baka hinatian ka pa ng Don sa magiging pera niya kapalit ng artistang si Ana. Yun pa naman ang gusto ni Brownie dahil sawa na siya sa mga batang kalye na dinadala ni Ramon dito. Wika ni Mang Tomas. Ngayon, mukhang ayos lang naman kay Brownie na ikaw ang maging hapunan niya. Dagdag ni Don Fernando. 20 taon na ang nakalilipas nang matagpuan ni Don Fernando ang Sigbin na pinangalanan niyang Brownie. Dinala niya ito sa tahanan nang malaman na ito nga ang maalamat na Sigbin. Ayon sa impormasyong nakalap, ang pangangalaga sa Sigbin ay magbibigay ng swerte at yaman sa kung sino mang nagmamay-ari dito o magiging Sigbinan nito. Napatunayan ng Don na totoo ang swerteng dala nito nang tumama sa tinayaan na sugal. Kaya naman nakita niya ang oportunidad na gamitin ang Sigbin upang maging mayaman. Kumalat sa buong San Juan ang tungkol sa Sigbin. Kasama na rito ang pagbibintang sa pamilya ni Don Fernando na may lahing aswang dahil sila ay may alagang Sigbin. Sinunog ang kanilang tahanan ng mga mayayaman. Ngunit sa halip na unahing iligtas ang asawa't anak, mas pinili niyang sagipin ang Sigbin sa ilalim ng silong ng tahanan. Nangibabaw ang pagiging ganid nito sa pera at hinayaang mawala sa kanya ang binuong pamilya. Kinumbinsi ni Don Fernando ang sarili na tama ang ginawa at ang may kasalanan talaga ay mga taong sumunog sa bahay niya. Hayop ka. Hayop kayo. Hindi ba kayo naaawa sa mga pinapatay niyo? Kaya ba sinabihan mo si Manang Sita na dalhin ko si Moymoy dito para ipakain sa halimaw na yan? Ha? Wika ni Chris. Hinampas ni Don Fernando ng tungkod ang binata. Napadaing si Chris ngunit walang awa ang dalawang lalaking nasa harapan niya ngayon. Tomas, ikaw na ang bahala sa kanya. Baka hinahanap na ako ng mga bisita. At sa'yo, Chris, nagpapasalamat ako sa serbisyo mo. Kapag wala ka na, hayaan mo't hindi ko pababayaan si Moymoy. Wika ni Don Fernando. Lumakad dito palabas ng basement.
habang sinimulan na ni Mang Tomas na tawagin si Brownie sa loob ng banga. Pakawalan niyo ako rito. Wika ni Chris. Marahimik ka na lang. Wala nang makakarinig pa sa'yo rito. Tugon ni Mang Tomas. Maya-maya pa umalis na rin ang matanda. Nakita ni Chris ang paglabas ng sigbin sa banga. Nanumbalik ang takot sa katawan ng binata. Unti-unti itong lumalapit kay Chris. Handa na sanang kainin ito. Akmang sasakmali na sana siya ng sigbin gamit ang buntot nito. Isang itak ang bumulusok papunta kay Brownie. Nilingon ni Chris ang direksyon kung saan ang galing ang itak. Nakita niya si Manang Sitang nakatayo doon. May hawak pa itong sandok sa kaliwang kamay. Tumumba ang sigbin sa malamig na sahig. Dumanak ang dugo mula roon. Nilapitan ni Manang Sita ang binata sa katinanggalang gapos. Niyakap kagad ni Manang Sita ang binata. Manang Sita, maraming salamat po. Dumating kayo. Utang na loob ko po sa inyong buhay ko. Wika ni Chris. Hindi ko na kayang magtakip mata sa mga nangyayari dito sa mansyon. Matagal ko na rin itong plano. Ang mapatay ang sigbin na yan para matigil na ang pagkamatay ng mga walang muwang na mga bata. Tugon ni Manang Sita. Kagad tumayo si Chris upang tiyakin na patay na ang sigbin. Nakita nitong gumalaw pa ang buntot. Kaya hinugot niya ang itak na nakabaon sa katawan ng nilalang. Muling isinaksak sa ulo nito ng paulit-ulit. Nang masiguradong patay na ito, dali-dali niyang hinila si Manang Sita palabas ng basement at mansyon. Ngunit bago tuluyang lumabas, nakita nila ang gasolinang ginagamit sa sasakyan ng Don. Isang mapanganib na ideya ang naisip ng binata upang maiganti ang mga namatay na biktima ng sigbin at ni Don Fernando. Manang Sita, kailangan niyang pagbayaran lahat ng kasakimang ginawa niya. Wika ni Chris. Teka Chris, ano bang gagawin mo sa gasolina na yan? Huwag mong sabihing susunugin mo ang mansyon. Tanong ni Manang Sita. Ibinuhos ng binata ang gasolina sa kabuuan ng basement. Saka sinindihan ang posporong dala palagi sa bulsa ni Manang Sita. Kagad na nagliyab ang buong paligid. Mabilis na kumalat ang apoy. Sa pagtakbo nila Chris at Manang Sita palabas ng mansyon, maririnig ang malakas na sigaw ni Don Fernando at Tomas. Sigaw na tila naging magandang musika ng tagumpay sa pandinig ni Chris. Mula sa malayo, pinagmasdan ng dalawa ang pagkatupok ng mansyon. Wala nang nagawa ang mga bumberong rumisponde sa sunog. Kasamang natupok sa sunog ang katawan ni Don Fernando at Tomas. Nagpunta pa sila sa basement upang iligtas pa sana si Brownie. Ngunit hindi na nila nagawa pang makalabas ng buhay. Dumating na rin ang mga pulis upang imbestigahan ang mga pangyayari. Lumabas na aksidente lamang ang lahat. At dahil sa ginawang kwento ni Manang Sita na tumugma sa mga nangyari, wala na doon si Don Fernando, maging ang paborito niyang alagang si Brownie. Sa mundong ibabaw, ang mga tao ay talagang ganid at sakim sa kapangyarihan at pera. Ngunit palagi nating pakakatandaan,
na ang anumang bagay na nakuha sa maling paraan ay may kaukulang karma. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.